Kabanata 4,911. Hindi na maglalakas loob na magsalita pa si Shay dahil nakapagdesisyon na si Harvey. Pinadalhan niya ng text ang kanyang ama nang hindi nakatingin si Harvey, na sinasabi sa kanya na ihanda ang kanyang sarili. Malapit nang maging marami ang gulo. Makalipas ang kalahating oras, huminto ang kotse sa labas ng entrance ng isang lakeside villa. Ang villa ay napapaligiran ng mga bundok at tubig. Ito ay isang lugar para sa sangay ng Heaven's Gate upang dumalo sa kanilang mga mahahalagang bisita. Ang tumanggap ng gayong engranding pagtrato ay patunay sa kakayahan ng mga corpse walker. Pagkababa ng sasakyan ay kalmadong nilingon ni Harvey ang lugar. Maraming mahogany coffins at funeral cars ang makikita. Ito ay isang madilim na tanawin. Ang amoy ng formalin ay nasa hangin. Walang alinlangan, ang lugar ay na-convert na sa corpse walkers domain. Mabilis na nagpakita ang maraming tao sa pananamit ng kurbos, na parabang naramdaman nila ang pagdating ni Harvey. Napatingin sila sa kanya na may naghihiganting mga titig. Mula sa dami ng tao, lumitaw ang isang lalaking naka-wheelchair. Siya ay ang parehong tao na may gininto ang rimmed salamin na nasaktan ni Harvey noon. Matapos tingnang mabuti, nakita ni Harvey ang isang badge na may label na Talon Lopez sa kanyang dibdib. Si Talon ay natatakpan ng mga bendahe, at malinaw na medyo nagdusa siya dahil sa pagkasira ng iron corpses. Nang makita ni Talon na sumulpot si Harvey, nagngangalit siya sa sobrang galit. "Patay ka na, Harvey." Ang mga tao sa paligid niya ay humakbang na may malamig na ekspresyon, na parabang papatayin nila si Harvey noon at doon. Nang makita iyon, kumunat ang noo ni Shay. "Since tinawag ka niyang Master Cedric dito para hamanin kami, you better do everything by the books. Alam mo ba ang mga kahihinatnan na kailangan mong tiisin para sa pagharang sa aming landas ng ganito?" Naningkit ang mga mata ng lahat nang marinig ang pangalang iyon. Natural, alam nilang lahat kung paano kumilos si Cedric. Siya ay malamang nasakali ng lahat ng tao dito sa walang ingat na pagkilos. Pinikit ni Talon ang kanyang mga mata sa isang mapaghiganti na tingin. Nais niyang mamatay si Harvey bago pa makitungo sa kanya si Cedric, ngunit wala siyang lakas ng loob na gawin ang anumang bagay tungkol dito. "Gawin mo na ngayon, o tumabi ka," sabi ni Harvey, na ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa lahat ng naroon. Ang mga magagaling na barker ay hindi nangangagat. "Ikaw," nanginginig sa galit si Talon. Gusto niyang ilabas ng lahat si Harvey, pero ayaw niyang maging walang ingat kung wala ang utos ni Cedric. Pagkatapos ng lahat, gusto ni Cedric na pahirapan ang puso ng mga tao bago sila patayin. Para mapawi niya ang kanyang galit, mas mabuting magalit si Quill hanggang mamatay. Kung si Talon ay masyadong walang ingat at sinira ang mga plano ni Cedric, siya ay magdaranas ng isang kakilakilabot na kamatayan. Tumabi, walang emosyong humakbang si Harvey. Nandito siya para sa paliwanag ni Cedric. Wala talaga siyang oras na mag-aaksaya ng enerhiya sa isang subordinate lamang. Si Talon ay tumawa ng nakakatakot. Itinulak niya ang kanyang wheelchair sa gilid, at ibinaon ang kanyang mukha sa lupa sa harap mismo ni Harvey. Sinampal niya ang sarili sa mukha bago sumigaw, "Tulungan niyo ako. Sinisikap akong patayin ni Harvey. Iligtas niyo ako." Nagdilim ang ekspresyon ni Shay. Alam niyang walang kahihiyan ang mga corpse walker, ngunit hindi niya alam na ganito pala ang lawak. Hindi lamang sila nagdulot ng gulo kay Harvey, ngunit nais nilang pilitin siya sa kanyang kamatayan. Higit sa lahat, kung may dahilan sila para magpadala ng mas maraming lalaki dito, tiyak na magiging walang saysay ang pagkamatay ni Harvey. Maging ang pamilya Gibson ay hindi makakakuha ng dahilan upang lumaban. Sa sigaw ni Talon, mas maraming tao ang nakasuot ng kurbos na damit ang nagpakita. Ang kanilang mga balat ay bahagyang maitim, at ang kanilang mga ulo ay itinaas ng mataas, na parabang sila ay puno ng liwanag. Kahit na ang mga ordinaryong tao ay masasabi na sila ay mga dalubhasang martial artist. Nang makita ang kanilang pagdating, tumawa si Talon. "Ang mga tao sa Heaven's Gate ay immoral. We're here to spar and exchange martial arts, but this bastard slapped me in the face because he doesn't like us.
Sa tingin niya siya ang pinuno ng Heaven's Gate dahil lang na nasa kanya ang badge. How dare he take advantage of us? Kinagat-kagat ni Talon ang kanyang dila at nagluwa ng dugo, na parang binugbog talaga siya ni Harvey. We're all adults here, Talon. What's the point of doing all this? Malamig na bulalas ni Shay. Sa panahon ngayon, mayroon tayong mga surveillance camera. Kayo lang ang mapapahiya kapag nakuha na natin ang footage. Tumawa si Talon. Sa tingin mo ikaw lang ang may utak dito. Tingnan mo kung nandoon pa rin ang tinatawag mong footage. Nagbago ang ekspresyon ni Shay. Hindi na kailangan yan. Habang si Talon ay hanggang tuhod sa pagmamataas, si Harvey naman ay mahinahong ngumiti. Dapat handa na silang maglaro sa larong ito, para hindi sila mag-iwan ng anumang bakas. Ngunit, ang mga corpse walker ay mayroon pa ring katayuan sa underworld. Nakakahiya naman sa inyo na gumawa ng ganyan, di ba? Ang mga corpse walker ay napuno ng matuwid na galit. Who the hell do you think you are, you bastard? How dare you question the way we do things? Tama, kung sa kurbos, papatayin namin ang gusto namin. Bakit kailangan namin ng excuses para dyan? Mapalad ka na nakahanap kami ng dahilan para ilabas ka. Mas alam mo kung ano ang mabuti para sa iyong sarili. Ang mga corpse walker ay pawang sumisigaw kay Harvey. Akala nila sapat na ang respeto nila, pero si Harvey ay tahasang iniinsulto sila at hindi nagpapasalamat. Dapat may death wish siya. Sumama ang ekspresyon ni Shay. Kaya mo bang mag-isip, kahit hindi para sa iyong sarili, gawin mo ito para sa iyong young master. Paano kayo mananatili sa underworld kung magkalat ang balita tungkol dito? Kumusta naman kayong mga tao na dapat nasa top-rated circle? Nagtawanan ang mga corpse walker matapos marinig ang sinabi ni Shay. Naniniwala sila na ang kapangyarihan ay nangangahulugan ng lahat. Mabait na kami para ilabas ka ng may dahilan. Katahimikan. Hindi mo ba alam na natutulog si Young Master Cedric ngayon? Gusto nyo bang mamatay? Isa pang grupo ang lumitaw, at mayroon din silang bahagyang mas maitim na balat, ngunit nakasuot sila ng ordinaryong damit. Ang nasa harap ay isang babaeng nasa katanghaliang gulang na may mapaghiganti na ekspresyon. Isa siya sa 4 na nangungunang eksperto ng mga nakababatang henerasyon ng corpse walkers, si Paloma Lopez. Mabilis na pumunta si Paloma sa harapan ng karamihan. Pagkakita pa lang niya sa kanyang junior na natatakpan ng dugo ang bibig at bakas ng palad sa mukha nito, lumala ang ekspresyon nito. Anong problema, Talon? Umubo ka ng dugo. May sumampal ba sayo? Sino bang maglalakas loob na gumawa ng ganito? Galit na galit si Paloma, hindi lang si Talon ang kanyang junior, ngunit siya rin ang pinakaalaga niya. Matapos siyang makita na nasaktan, natural lang na magalit siya. Sa wakas nandito ka na, Paloma. Akala ko ganap na walang batas ang mundo sa puntong ito. Tiniyak ni Talon na manatili sa karakter sa buong panahon. Tumalon siya sa mga bisig ni Paloma, na nanginginig sa sakit. Siya yun. Binatukan ako ni Harvey. Alam niyang narito ako para hamanin ang lugar sa kahalili ni Young Master Cedric. Iyon ang dahilan kung bakit siya naging desperado. Nagpasya siyang kumilos muna bago ang anumang bagay. Hindi lang niya ako sinampal sa mukha at pinaubo ng dugo, pero patuloy pa rin niya akong pinagbabantaan na pilayin niya ako. Sinabi niya na hindi rin siya mahihirapang patayin ako. May proof kami. Bulalas ng mga tao sa paligid ni Talon. Tama, nagyayabang tuloy si Harvey na tinuruan ng leksyon si Talon dahil siya ang acting head ng Heaven's Gate. Lahat kami ay sinipa matapos subukang pigilan siya. Hahayaan na lang ba natin ang lalaking ito na manatiling buhay? Ilabas mo siya, panindigan mo si Talon. Sabi niya magtrabaho na lang tayo sa morgues, at hindi tayo karapat-dapat na tumayo sa ganoong mataas na klaseng lugar. Ang mga corpse walker ay sinisiraan ng gusto si Harvey. Para sa kanila, hindi mahirap gawing scapegoat si Harvey. Siya ay isang tagalabas, kung tutuusin. In the first place, bakit nilalalabanan si Talon? Napanood ni Harvey ang palabas ng may pagtataka. Kung siya ay may karangyaan, siya ay humihigop ng tsaa habang nag-e-enjoy sa tanawin sa harap niya. Binabaluktot mo ang katotohanan.
Nakakatakot ang ekspresyon ng mukha ni Shay. Sobra ito. Sinamaan siya ng tingin ni Talon. Tingnan mo sila, Paloma. Hindi lamang ang mga taong ito mula sa Heaven's Gate ay tumatangging kunin ang responsibilidad para sa kanilang mga aksyon, ngunit sinusubukan din nilang samantalahin tayo. Agad na nagdilim ang mga mukha ng ilang malalakas na mandirigma na sumusunod kay Paloma. Sa puntong ito, ang pag-uugali ni Harvey ay hindi lamang kawalang galang. Pagkatapos ng lahat, walang nang ahas na sumalungat sa kanila sa kurbos. Sa kanilang mga mata, anumang anyo ng paghihiganti ay provokasyon. Hey! Akala mo ba nakakabilib ka dahil lang sa may badge ka? Nakakita ako ng mga mayabang na tao sa buhay ko, ngunit hindi hanggang dito. Kahit na si Quill ay kailangang igalang ang mga corpse walker, pabayaan ang isang batang tulad mo. Ilabas mo siya, mabali man lang ang mga paa niya, para lumuhad siya sa harap ni Talon. Galit na sumisigaw ang mga corpse walker kay Harvey. Marami na sa kanila ang nakasuot na ng manggas, handa na kumilos. Matamlay na tumingin si Talon kay Harvey. Sa tingin mo makakalaban mo ako ngayon dahil nakuha mo ako noon. Patay ka sa paglaban sa corpse walker, bastard ka. Hindi naman nagalit si Harvey, at pinigilan niya si Shay na tumawag ng kahit kanino, at kalmadong nanood lang ng palabas. Sa ilang kadahilanan, nakita ni Talon na medyo malamig at nakakatakot ang ekspresyon ni Harvey. Hindi niya maiwasang kiligin, ngunit mabilis at malamig na tumawa para palakasin ang loob niya. Sa tingin niya nasaan siya? Bakit ako matatakot sa kanya ngayon? Nagalit si Paloma nang makita niya ang ekspresyon ni Harvey na nananatiling pareho sa buong oras. She took a step forward, at tinuro si Harvey. Sinira mo ang date ni Young Master Cedric. Sinira mo ang Iron Corpses ni Talon. Sinaktan mo ang junior ko. Hindi ko na kailangang makipag-ayos sa iyo tungkol sa lahat ng iyon. Pero how dare you beat him up here, of all places? Sa tingin mo kaya mong gawin ang lahat ng gusto mo dahil lang sa magaling kang lumaban? Halika, alisin mo siya, haharapin ko siya ng personal. Natural, hindi umiral ang loika at katwiran sa mundo ni Paloma. Hindi siya magdadalawang isip na harapin ang mga taong naglakas loob na sumalungat sa mga corpse walker at saktan si Talon. Pumunta ka, bulalas ng ilang matatanda ng corpse walker. Magsama kayo, kung lumaban siya ulit, patayin niyo na siya. Sabay-sabay na inilabas ng mga eksperto ang kanilang mga armas. Sila ang mga martial artist ng corpse walker, ngunit ayaw nilang gamitin ang kanilang mga diskarte sa sikat ng araw. Iyon ang dahilan kung bakit sila nagpasya na tapusin ang buhay ni Harvey sa ganitong paraan. Si Shay, na noon pa man ay walang gusto kundi kapayapaan, ay tumayo sa harap ni Harvey. I swear in my family's name, walang ginalaw si Sir York. Ginawa ni Talon ang lahat ng iyon sa kanyang sarili. Piniframe niya si Sir York. Sinamaan ng tingin ni Shay si Talon. Nandito kami dahil ipinapakita namin ang aming sinseridad. Nagbabalak ka bang magpalala ng sitwasyon sa paggawa ng isang bagay tulad ng ito? Anong karapatan mong makisali, Shay? Kasama ka sa ikatlong henerasyon ng pamilya mo. Malinaw na mababa ang tingin ni Paloma kay Shay. Kahit ang tatay mo walang karapatang magsalita ng ganyan. Kabanata 4915. Pilit na sinasabi ni Shay ang dahilan. Tingnan mong mabuti. Ang hugis at anggulo ng marka ng palad sa mukha ni Talon ay hindi pag-aari ng iba. Siya mismo ang gumawa, para ma-frame niya si Sir York. Kung anuman ang sinabi niya ay peke. Nagbago ang ekspresyon ni Talon matapos marinig ang mga akusasyon ni Shay. Ang lahat ay likas na tumingin sa ibabaw, at sa wakas ay naunawaan ang sitwasyon. Gaano man tingnan ng sinuman, ginawa ni Talon ang pinsala sa kanyang sarili. Ito ay masakit na halata. Tiyak na mali ang corpse walkers kung lalala ang mga bagay. Nagtataka namang tumingin si Harvey kay Shay, at hindi niya inaasahan na makakaisip siya ng ganoon para malutas ang sitwasyon. Ito ay sapat na upang patunayan na siya ay may matalas na mata at maingat na puso. Sa sapat na pag-aalaga, magagawa niyang lumingon sa isang taong may mahusay na karakter.
Matapos makita ang kakilakilabot na hitsura sa mga mukha ng corpse walker, humakbang pasulong si Shay. Dapat alam na ninyong lahat ang nangyari ngayon. Tumigil ka na sa paghahanap ng gulo. Tumabi ka, okay, sampal. Humakbang si Paloma na may malamig na ekspresyon, at sinampal si Shay sa isang tabi. Si Shay ay walang oras na mag-react, at napaatras siya, lumalabas ang dugo sa gilid ng labi niya. Anong ibig mong sabihin dyan? Malamig na tumawa si Paloma. Kahit na ginawa lahat ng junior ko sa sarili niya, alam naman nating lahat ang ginawa ni Harvey. Sinira niya ang date ni Young Master Cedric, nasugatan ang balikat ni Talon, at sinira ang Iron Corpses. Kailangan niyang magbayad para sa lahat ng iyon. Tinakpan ni Shay ang kanyang mukha, at sumimangot, ganyan ba kayo kawalang katarungan? Malamig na tumawa si Paloma. Ang kapangyarihan ay nangangahulugan ng lahat sa ating mga tao. Lahat ng iba ay haka-haka lang. Pagkatapos ay sinamaan niya ng tingin si Harvey. Are you going to give up now? Or are you waiting for me to cripple you instead? Give up. Isang malalim na tingin ang ipinakita ni Harvey. Walang pagsuko sa aking libro. Normally speaking, ako yung nagbibigay ng chance sa ibang tao. Ngunit kung hindi nila ito pinahahalagahan, kung gayon hindi ako tatutol na kumilos. Bibigyan din kita ng pagkakataon, Paloma. Kunin si Talon at lumuhad sa pintuan ng isang buong araw, pagkatapos ay hahayaan ko itong dumausdas. Naiintindihan mo ba ako? Natigilan ang lahat matapos marinig ang mga salitang iyon. Masama na nga lang na hindi siya sumusuko, pero hinihiling niya na lumuhad din sina Paloma at Talon. Saan niya nakuha ang lakas ng loob niyan? Ayaw na ba niyang mabuhay? O may death wish ba siya? Gusto mo lumuhad ako? Malungkot na tumawa si Paloma. Wala kang karapatan. Napabuntong hininga si Harvey, saka tumanggo. Pagkatapos ay humakbang siya pasulong, na kasing bilis ng kidlat. Nag-iba ng ekspresyon si Paloma at ang iba. Sabay-sabay na nagmadaling lumabas ang mga eksperto, ngunit agad naman silang lumabas na natalo. Huwag mong hayaang makatakas siya. Sigaw ni Talon habang gumagapang siya sa lupa. Patayin mo siya. Patayin mo siya ngayon din. Biglang, tumigil kaagad ang boses pagkatapos. Ang kamay ni Harvey ay nasa lalamunan na ni Talon, at maaari niya itong pigain anumang oras na gusto niya. Mabilis na parang kidlat si Harvey. Ang bilis ay ang tanging paraan sa mahabang tagumpay. Hindi naintindihan ng corpse walkers ang katotohanan iyon, ngunit agad itong nagbago pagkatapos makita siyang kumilos ng napakabilis. Ang kanyang bilis ay lampas sa kanilang pinakamaligaw na imahinasyon. Hindi man lang nila siya makita ng malinaw, lalo pat harangin ang kanyang mga pag-atake. Natuyo ang lalamunan ni Talon, at nanlamig ang kanyang katawan. Anong gagawin mo, Harvey? Si Paloma ay nanginginig. Anong gusto mo? Alam mo ba ang kahihinatnan mo sa paghawak mo sa junior ko? Hayaan mo na siya, ngayon na. Sigaw niya, gawin mo, o papatayin ka namin. Sigaw ng mga eksperto. Narito na si Young Master Cedric. Magbabayad ka ng malaking halaga sa pagiging walang ingat mo. You deserve death for humiliating the corpse walkers. Malamig na tumawa ang mga corpse walker habang patuloy silang nagbabanta kay Harvey. Malinaw na hindi nila naiintindihan ang sitwasyon. Huminga ng malalim si Talon, at binigyan ng malamig na ngiti si Harvey. You dare kill me. You wouldn't do that even with all the courage in the world. Sa mayayamang pamilya na tulad namin, ang katulad mo ay basura lang. Basagin. Pinisil ni Harvey ang kamay niya bago pa matapos magsalita si Talon. Nagsimulang humagulgol si Talon, at ang kanyang katawan ay nanlamig sa hindi makapaniwala. Akala niya kaya niyang ilabas si Harvey sa pamamagitan ng pananakit sa kanyang sarili. Walang patutunguhan kahit na nagawang ilantad siya ni Harvey. Hindi pinahiya ng corpse walkers, kung tutuusin. Naisip ni Talon na hindi siya mangangahas na patayin ni Harvey, anuman ang mangyari. Hindi niya akalain na malapit na pala siyang mamatay. Ang kanyang kamatayan ay ganap na walang kabuluhan. Casual na itinabi ni Harvey ang kanyang katawan bago pinunasan ang kanyang mga daliri gamit ang ilang tissue. Binigyan na kita ng pagkakataon.
Nakahiga si Talon sa lupa, puno ng hinanakit, pagkabigla, at galit ang kanyang mukha. Hindi niya akalain na kakayanin ni Harvey ang kanyang leeg ng walang pag-aalinlangan, sa kabila ng lahat ng mga eksperto na sumasalungat. Harvey, hindi lang siya naalis ng ganoon kadali, hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataong makausap si Harvey. Wala siya kay Harvey, tanging panghihinayang ang naramdaman niya. Habang nakahiga siya sa lupa, unti-unting nawala ang buhay niya. Nagulat ang lahat, walang nag-iisip na mangyayari talaga ito. Gayunpaman, nangyari ito. Naaninag ang nakakatakot na aura ni Harvey sa kanyang kalmadong kilos. Mukha siyang Diyos na naghahari sa lahat. Talon, talon, natauhan si Paloma, at nagsimulang magsisigaw na galit na galit. How dare you? How dare you? Patayin mo siya, bawat isa sa inyo. Patayin niyo siya, patayin ang pamilya niya, hukayin ang mga ninuno niya at sunugin hanggang sa maging malutong. Tuluyan nang nawala sa isip si Paloma. Sa sandaling iyon, ang tanging gusto niya ay ang kamatayan ni Harvey. Nagkatinginan ang mga eksperto ng corpse walkers bago sinuntok si Harvey na may hawak na mga armas. Pinakilos ang mga bangkay, ito ang kanilang pinakamalaking trump card. Swoosh, swoosh, swoosh. Daan-daang katawan ang nakatikip sa langit. Mag-ingat ka, Sir York. Sigaw ni Shay na namumutla ang mukha. Sampal. Kalmadong humakbang pa harap si Harvey, at ibinaba ang palad pasulong. Ilang saglit lang ay walang katapusang lumalawak ang palad ni Harvey sa harap ng mga mata ng lahat. Nang makita ito, lahat sila ay lubos na hindi makapaniwala nang makita nila ang paningin. Oh, napahiyaw sa sakit ang mga eksperto habang pinalipad silang lahat. Umubo sila ng dugo nang bumagsak sila sa lupa. Ang kanilang mga mukha ay napilipit sa pangit na mga ekspresyon. Agad na sinipa ang mga iron corpses bago sila makalabas sa mga kabaong. Ang mga taong kumokontrol sa iron corpses ay nagdura ng dugo sa kanilang mga bibig, halos hindi humihinga. Laking gulat ni Paloma nang makita ito. Hindi lang namatay si Talon dahil kay Harvey, pati si Harvey ay nambugbog at hindi nirerespeto ang mga corpse walker. Hindi nila naranasan ang isang pagkakataon na agad silang natalo bago pa man lumabas ang iron corpses. Go! Lahat kayo, ngayon na, walang pagdadalawang isip na sigaw ni Paloma. Patayin niyo ang baklang ito. Iilan pa na itinaas ng mga eksperto ang kanilang mga ulo bago sumulong. Ang kanilang mga mata ay puno ng liwanag, at malinaw na nasa ibang liga sila sa mga tao noon. Swoosh! Si Harvey ay mahinahong humakbang, ang tinatawag na mga eksperto ay nakaramdam ng matinding sakit sa kanilang mga mukha, at ang dilim ay nabalot sa kanilang paningin. Lahat sila ay pinalipad ng hindi man lang nakita kung ano talaga ang ginawa ni Harvey. Wala sila kay Harvey, lalong nagalit si Paloma, nagpakawala siya ng galit na galit at sumugod pasulong gamit ang isang hubog na kutsilyo. Klang! Pinitik ni Harvey ang kanyang daliri, pinapunta ang talam sa lalamunan ni Paloma. Natigilan siya sa hindi makapaniwala, habang umaagos ang dugo sa kanyang leeg. Siya ang naghahari ng takot sa kurbos ng higit sa 100 taon. Walang sino man ang nagkaroon ng pagkakataon na saktan siya, hayaan mag-isa ang pumatay sa kanya. Ngayon, hindi lamang siya lubos na napahiya, ngunit siya ay inilabas din ng walang anumang pagsisikap. Ito ay hindi kapanipaniwala, siya ay isang kilalang figure ng corpse walkers. How dare he? Puno ng pagkabigla at kawalang paniwala, si Paloma ay nakahiga sa lupa na paralisado, pakiramdam ang kanyang buhay ay unti-unting nauubos. Dahan-daang pinunasan ni Harvey ang kanyang mga daliri, saka ginamit ang tisyo sa mukha niya. Dahil sobrang konektado kayo sa isa't isa, dapat iisa lang ang kabaong ninyo. Huwag kang mag-alala, hahanap ako ng magandang lugar para sa inyong dalawa. Sisiguraduhin kong bibisitahin din ng mga tao ang libingan mo kada taon. Nagulat ang lahat nang marinig ang mahinahong salita ni Harvey. Hindi lang si Talon ang namatay. Namatay din si Paloma. Siya ang pinagkakatiwalaang manlalaban ni Cedric. Siya rin ang pinakamahusay na alagad ng pangalawang elder. Sa kanyang pagkamatay, tiyak na lalala ang mga bagay.
Ang Golden Sands ay nakatadhana na mapuno ng dugo. Harvey, how dare you? How dare you? Sinipa ang pinto ng looban. Ang pangalawang elder ng Corpse Walker ay nagpakita kasama ang kanyang mga alagad. Matapos makitang pinatay ang kanyang pinakamagaling na disipulo, ang pangalawang elder ay nangangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Alam niyang narito si Paloma upang ilabas si Harvey, kaya maaaring mapilitan si Quill sa isang masamang lugar. Kung nangyari iyon, may pagkakataon ang Corpse Walker na matanggap sa Golden Sands. Ngunit bago pa man niya mapakinabangan ang sitwasyon, pinatay na siya. Ang pangalawang matanda ay nakaramdam ng kalungkutan, at naramdaman din ang kanyang pagmamataas sa sandaling iyon. Papatayin kita. Ako mismo ang papatay sa'yo. Ang pangalawang matanda ay lumipat pakanan patungo kay Harvey, at inihagis ang kanyang palad pasulong. Naglabas ito ng mabahong amoy ng isang bangkay at malamig na aura. Iyon ang killer move ng Corpse Walkers, ang Twisted Palm. Sa mismong pag-atake ng pangalawang matanda, nadikit na ang palad ni Harvey sa kanyang mukha. Sampal. Ang pangalawang matanda ay lumipad at bumagsak sa lupa na parang patay na aso. Agad na lumabas ang dugo sa kanyang bibig kaagad pagkatapos. Bastos ka, how dare you slap me? Ang pangalawang matanda ay galit na galit, at lumunok siya ng tableta na may mabahong baho, at isang matinding aura ang bumungad sa kanya. Siya ay nag-charge pasulong muli sa lalong madaling panahon. Sampal, nanatiling kalmado si Harvey, at muling inihagis ang palad sa harapan. Ang pangalawang matanda ay sinampal sa kabilang bahagi ng kanyang mukha. Siya ay ipinadala sa paglipad muli, matapos siyang ihagis sa lupa ng halos 30 talampakan, sa wakas ay tumigil siya. Nagulat ang lahat nang makita ito. Paano ito posible? Ang pangalawang matanda ay pinalipad. Maging ang pangalawang matanda ay napuno ng hindi paniniwala. Pagkatapos ay kinuha niya ang lihim na gamot ng Corpse Walker upang madagdagan ang kanyang lakas ng 3 beses. Gayunpaman, wala itong pinagkaiba. Casual pa rin siyang sinampal ni Harvey na parang wala lang. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ng pangalawang matanda kung gaano katakot si Harvey. Ang lalaking ito ay isang dalubhasang martial artist. Aaminin ko, minamaliit kita. Pero maliban na lang kung maubos ang mga Corpse Walker, darating kami para sa buhay mo. Hindi nirerespeto at sinasaktan tayo. Mamamatay ka ngayon. Walang pag-aalinlangan. Ang mga mata ng pangalawang matanda ay puno ng layuning pumatay. Sinuntok niya ang kanyang sarili sa dibdib, at nagsimulang magumbok ang mga ugat sa kanyang mukha. Ang buhay buod na nakatanim sa loob niya ay nagsimulang sumabog. Sampal. Pero bago pa mangyari yun, humakbang ulit si Harvey at sinampal siya sa mukha. Ang pangalawang matanda ay pinadalang lumipad muli, at bumagsak sa lupa. Ang dugong lumabas sa bibig niya ay hinaluan ng mga piraso ng karne. Namutla ang ibang mga eksperto nang makita nila ito. Nakakatakot ang lalaking iyon. Masyado siyang hindi mahawakan. Sino ang pangalawang matanda? Siya ay isang tao na nasa kalagitnaan ng pagiging isang Diyos ng digmaan. At gayon paman, ano ang nangyari sa kanya? Sinampal siya na parang asong namamatay. Ang pangalawang matanda ay napuno ng kawalang paniwala, at natisod sa lupa. Sino ka ba, bakla ka? Bulalas niya, pinaputukan si Harvey ng mga titig. Ang isang tulad mo ay dapat nakilala sa buong mundo ng mga patay. Ngumiti ng mahina si Harvey. Kilala mo na ako, diba? Geomancy expert lang ako. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Isang geomancy expert. Ang pangalawang matanda ay nagpakita ng isang kakilakilabot na ekspresyon, na parabang nakagat siya ng isang mapait na baga. Anong klaseng geomancy expert ang magkakaroon ng ganitong talento? Bago pa siya makasigaw ay kumilos na si Harvey, at walang balak si Harvey na bigyan siya ng pagkakataon. Muling humakbang si Harvey, at sinampal ang pangalawang matanda. Sa ilalim ng gulat na tingin ng karamihan, ang lalaki ay patuloy na natitisod sa tuwing nakakatanggap siya ng isang malakas na sampal. Sampal.
So what if masira ko ang date ng young master mo? Sampal. So paano kung sirain ko ang iron corpses? Sampal. Gusto mo bang patayin ako sa pagpatay sa mga tao mo? Hindi ba ako papayag na lumaban kung ikaw ang lalapit sa akin? Karapat-dapat ka ba? Sa tingin mo may karapatan ka bang gumawa ng ganyan? Kalmado ang mukha ni Harvey habang nili-lecture niya ang pangalawang matanda sa bawat isang sampal. Hindi lang sakit sa mukha ang naramdaman niya, pati puso niya ay nadurog din sa kahihiyan. Ano? Sa tingin mo hindi ka talaga magagapi, dahil lang sa ginawa mo ang lahat ng gusto mo noon sa kurbos. Sa tingin mo sa iyong lakas, maaari mong baliwalain ang batas. May sasabihin ako sa inyo. Kayong mga corpse walker, ay walang akong pake sa inyo. Tama na ang kalokohang ito. Sinampal ni Harvey ang pangalawang matanda sa lupa. Pumunta ako dito para humingi ng paliwanag sa nangyari sa asawa ko. Are you planning to give it to me? Or are you waiting for me to take it from you? Natigilan ang pangalawang matanda, pagkatapos ay nagalit. You bastard! You dare kill our people just for a bitch. Patayin mo ako kung maglakas loob ka. Kung hindi, papatayin ko ang babaeng iyon kasama ang buong pamilya niya ngayong gabi. Ipapatulog ko pa ang mga alagad ko sa kanya. Bas again. Tinadyakan ni Harvey ang binti ng pangalawang matanda, pagkatapos ay nadurog ang kanyang lalamunan. Tumalsik ang dugo mula sa kanyang bibig, at ang kanyang mukha ay walang nakita kundi hindi makapaniwala. Hindi niya akalain na gagawin ni Harvey na talagang maglakas loob na patayin siya. Nakakamatay ang tingin niya habang binibigkas niya ang kanyang mga huling salita. Harvey, how dare you? Ako ang pangalawang matanda. Ako, may mataas na katayuan. Kung papatayin mo ako, ikaw, I'm killing you right now, sagot ni Harvey. What? Are you trying to show off with your final breath? Ang pangalawang matanda ay nanginginig sa sobrang galit, at umubos siya ng dugo. Ang kanyang buhay ay unti-unting nauubos. Kalmadong sinulyapan ni Harvey ang mga eksperto na nakatayo sa paligid niya. Alam kong inaasahan mong gagantihan ka ng mga mahal mong mga alagad, ngunit huwag kang mag-alala. Hindi rin sila magkakaroon ng pagkakataon. Tinadyakan ni Harvey ang kanyang binti, nabasag ang mga tile sa lupa at nagpapadala ng mga shards na lumilipad sa buong lugar. Di nagtagal, ang mga alagad ng pangalawang matanda ay pawang nananaghoy sa sakit. Natalo sila, sa isang sandali lang. Bastos! Hindi na napigilan ng pangalawang matanda ang kanyang galit, at sa wakas ay tumikim. Ang isa pang matanda, na nakasuot ng balabal, ay nagalit nang makita ang patayan mula sa loob ng patio. Bastos ka! How dare you do something like this? Lumalabag ka sa batas, Will. Siya ay walang iba kundi ang maalamat na elder ng corpse walkers. Kabanata 4920. Kalmadong itinaas ni Harvey ang ulo bago tumingin sa direksyon ng boses. Sinabi ko bang magsalita ka? Agad na tumigil sa pagsasalita ang mukhang matuwid na matanda, at ang pangit ng kanyang ekspresyon. Natural, naniniwala siya na narito siya para itaguyod ang hustisya. Pero hindi niya akalain na sa isang sulyap lang ay magiging ganito siya ka-intimidate. Kahanga-hanga, ang lakas ng loob mo. Anong palabas? Isang mahinang tawa ang narinig mula sa loob ng courtyard nang pumasok si Harvey. Tumingin sina Harvey at Shay, at nakita nila si Cedric na naka-Givenchy suit, humihit-hit ng manipis at mahabang tabako kasama ang isang grupo ng mga tao sa likod niya. Isang babae ang makikitang nakayakap sa kanyang braso. Elodie, kumunot ang noo ni Harvey, at hindi niya maintindihan kung bakit siya ang makakasama ni Cedric in the first place. In reality, after his failed date, kasama na ni Cedric si Elodie. Siya mismo ang lumapit sa kanya. Ang isa ay sakam sa kagandahan, at ang isa ay para sa kayamanan, ang dalawa ay isang match made in heaven. Young Master Cedric, Miss Elodie, ang mga corpse walker ay natisod sa lupa na may magalang na hitsura, na parang nakalimutan nila ang tungkol sa kanilang mga pinsala. Mukha namang mayabang si Elodie, na para bang may kasama siyang isang kilalang lalaki.
She clicked her tongue at binalingan siya. Sa kanyang mga mata, hinahanap lang ni Harvey ang kanyang kamatayan. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nagpakita dito para e-provoke si Cedric. Well, ang isang lalaking may death wish ay walang kahulugan sa kanya. Kalmadong sinulyapan ni Harvey si Elodie bago inilipat ang tingin kay Cedric. Ang lakas ng loob mo, Harvey. Grabe naman at sinira mo ang date ko. At ngayon, ginugulo mo ako habang nasa bakasyon ako. Ano, hindi ba sapat na nakakatakot ang mga corpse walker para sa iyo? Sa tingin mo ba madali akong e-target? Sa tingin mo ba magagawa mo na lang sa amin ang gusto mo? Napangiti ng mahina si Cedric, at mahinahon niyang wika, ngunit nagudyok ito ng takot at sindak sa mga tao sa paligid niya. Gaya ng inaasahan mula sa young master ng pamilya Lopez na ito ay hindi pangkaraniwan. Ang matanda na tahimik ay nagpakita sa kanya ng malungkot na ekspresyon. Nandito ka na, young master Cedric. Pinatay ng lalaking iyon ang pangalawang matanda, si Paloma, at si Talon. Nagbanta pa siya na papatayin niya ako. Naalis din niya ang halos 100 eksperto ng corpse walker. Sinisikap niyang sirain ang buong lahi natin. Hindi niya iginagalang ang mga corpse walker. Hindi mo siya mapapaalis dito, young master Cedric. Bumuga ng usok si Cedric. Bastos ka talaga, Harvey. Hindi kita pinahirapan, pero pumunta ka dito para lang gumawa ng ganito. Mukhang wala akong choice kundi patayin ka dito. Halika, kunin dito ang lahat ng eksperto ng corpse walker. Sabihin mo kay Miss Kensley na hindi niya kailangang mag-aksaya ng oras dito. Kami na mismo ang haharap dito.